So hello mga ka-video, kaya ito muli tayo sa ating panibagong video. At samahan niyo muli ako sa araw na to sa paggawa natin ng panibagong speaker box na subwoofer na L36 or CB18. At para sa ating mga ka-video, okay natin yan na gustong gumawa ng kagaya ng gagawin natin ngayong araw na to, sa mga sukat at kung ilang pirasong marin na magagamit natin dito, at kung magkano yung bigay natin dito sa speaker, subwoofer at amplifier at yung mga kasama natin dito. Abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video para malaman nyo ang sagot sa inyong mga katanungan. Okay? At pwede rin po kayo mag-PM sa ating Facebook page. At sa mga hindi po nagpa-follow or subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo. Kaya huwag na natin patagalin at umpisa na natin. Para sure hindi malalaglag. So ito yung ating isang box at nabuo na natin yung isa. So bago natin buuin yung isa, pakita ko muna sa inyo yung ating mga sukat sa tabas at yan yung ating finished product. Hindi pa ito nakapix mga kabidyo. Yan yung loob. So ito yung ating mga sukat sa tabas. So ito yung ating pattern. Ito yung ibabaw natin, dito natin ilalagay yung speaker natin. And then dito, and then pag ganun, and then dito. Okay. Dito yung tabas natin dito is, so dito yung degree natin 17 degree. Kaya naka-degree dito, and then dito naman is 20 degree. Ano pa ba? Dito ay 15 degree, 15 degree. Okay, so yun yung ating pattern. Okay, ito yung ating mga tabas. Dito sa ating side, para sa ating side, ang sukat natin dyan is square lang po yan mga kabidyo. Okay, at ang sukat niyan sa tabas is 91.5 cm by 91.5 cm. Okay, square lang yan. 2 pieces para sa isang side. Ito naman yung ating yung lagayan ng gulong. Pinakaibaba natin kasi naka 45 degree ito mga kabidyo, okay? So ang haba nito or yung lapad niya, lapad ng ating loob ay 57.1 cm, tapos yung haba nito, ayan, kagaya niyan, ang sukat po niyan is 27.3. Okay, naka 45 degree ito mga kabidyo, okay? Ayan. Ito yung pinakalagayan ng ating gulong. Okay, pinaka-flooring. So ito yung isa sa ating flooring. One piece. Para sa ibaba, sa ating flooring. Ang sukat niyan, yung lapad niyan is 57.1 cm by 73. Okay? One piece para sa isang box. At dito is naka 45 degree tayo. Ayan. Para sa ating speaker, okay, yung lapad nito is 57.1 by 68.2 cm. So, doble na po ito mga kabidyo, okay? And then, yung butas natin dito, ang sukat niyan is 20.7 mula tabi at gitna, okay? So, pinagpatong na natin dito. Doble. Nakabit na rin natin yung ating tinat. At sa ating tinat, nilagyan pa natin ng screw para hindi talaga siya bibitaw. Sa ating back, ang ating back 57.1 cm
by 71 cm. Okay, ito butas na to para sa ating speak-on. 1 piece para sa isang box. Para sa top natin o ibabaw, ang top natin, ang lapad niyan is 57.1 cm by 91.5 cm. Yan yung haba ng ating top. Okay, ito yung ating palaman loob. Dito na tayo. So dito ko na ipapakita sa inyo yung ating mga sukat sa ating laman loob. Okay, so ito, ang sukat niya sa tabas is 33 cm, and then ito is 46.5. Ayan. And then yung pinakadulo dito, yan, ang sukat natin dyan is 3 cm. Okay, yung pinakakapitan natin ng ating peanut. At ito naman, ayan, yung brace natin sa ibaba, ang sukat niyan is 29 cm by 57.1. Okay, so dito yung pinaka-ibaba natin dito, depende na lang yan sa gap dito kung kagano siya kataas. Okay, and then yung space natin dito sa pinakakanto is 17.5 mula kanto rito, and then dito sa taas 19.5 cm. At dito naman sa ibaba natin, mula kanto rito at dito, ang gap po natin dyan is 27 cm ay 32.5 mula ibaba flooring, at dito is 32.5. so yan yung sukat natin. At dito naman, mula dito sa kanto natin at dito sa ating flooring, ang sukat po nyan ay 55.9 or 8. Yan 55.8 mga kabidyo. Okay, mula dito at dito sa kanto natin dito sa ating tuktungan. So yan yung sukat natin sa ating tabas at yun din at sa ating pattern. Okay, buuin na natin. So ito na yung ating L36 mga kabidyo, okay, or CB18. Sobrang laki niya mga kabidyo, okay, at sobrang bigat. So ipasilip ko lang sa inyo bago natin i-fix yung lahat ng parts ng ating box na ginagawa. So yun yung harap niya. So ang una natin ginawa rito, binuo muna natin yung takip. Ito yung ating takip. Okay. Pinorma muna natin dito, saka natin to ipinix. Kasi yung tinat na naan dito, ang nakikita nyo is naka-lock dito sa pinaka-board natin sa ating speaker. Okay, kaya pinix muna natin tong takip na to. And then kinabit na natin yung tinat, saka natin ipinix ito. Okay, para malaki yung ating tinat dito sa loob. Okay, so ito yung loob. Ito mga brace na to, tatanggalin pa natin yan kasi mahirap kapag may brace na ganyang kalaki, kasi baka mahirapan tayo maglagay ng speaker or paglalagay ng mga tornilyo ng ating speaker, magiging sagabal siya. So ito yun, lagyan natin ng brace dito sa taas. Ito nakadouble to mga kabidyo, okay, saka ito. Ayan, para mas matibay, para wala talagang kalampag. Ito yung ating takip dito.
dito sa ating handle, may takip yan dito. Tapos din pa ako. Ito, kabilaan. Ganyan yung ating speak-on. Dito nilagyan natin ang handle sa baba. Pero tatakpan pa rin natin siya. Okay? Tatakpan natin dito pero manipis lang. Masagwa kasi kapag sobrang kapal ng taad natin dito. So, yan yung ating loob ng ating speaker box na subwoofer. And then yung pinat natin dito, tinakpan din natin. Nagawa natin ang brace para tumibay na rin. Ito may brace kasi dito, kasi may brace dito kagaya sa kabila. Kaya lahat ng tinad dyan may stopper. Iwas laglag na rin. So ito na yung ating speaker box kapag playing. Next natin dito, mamasilyahin na natin. So ipapakita ko lang sa inyo yung ating box kapag playing. Sakto yung sikat ng araw para sa ating pagmamasilya. Okay, magmasilya na tayo gamit nating pangmasilya, flexiband at semento. Okay, lihain na natin dahil tuyo na yung ating minasilya. So after natin lihain, minasilya ulit natin para yung mga iba pang lubak-lubak is pumantay. Okay, para pagbuga natin hindi na tayo mahirapan pa nahabulin yung sobrang laki o lalim ng lubak. So yan yung ating technique sa ating masilya. So buga na natin mga kabidyo. Okay, ito yung ating pambuga. Natimpla na natin. Gamit natin pambuga. Flexiband at semento. Minix lang natin and then gagamitan natin ng air hopper. Okay. Para maganda yung pagkakabuga natin. Ang ating unang patong, first coating ng ating flexiband sa pamamagitan ng air hopper.
Pangatlong buga natin, medyo malapot na yung ating timpla, yung ating pagkakamix. Okay, dahil tuyo na yung ating binuga, iyahin na natin para mapinturahan natin o ma-apply na natin ng pintura. Okay, bugaan na natin ang pintura, enamel black at inalo natin ng paint thinner. So ito na yung ating pininturahan na mga subwoofer. Pinapatuyo na natin. Grabe, ang bigat mga kabidyo. Napakalaki. Napakalaki ng box na to. So yung loob, binuga lang natin ng konti lang. Ang ating subwoofer CB18 or L36. Ito yung ating takip. Ating subwoofer mga kabidyo, okay, at tuyo na siya. Yung mga corner natin nakabit na natin, and then ito pa yung ating kakabit, yung ating plunger at yung ating gulong. Lagyan natin ang gulong para madaling bitbitin. Yung size ng ating gulong nasa 10 cm. Yan yung laki ng ating gulong. Ito yung ating tinat na ilalagay sa ating gulong para mas matibay. Ating speak on, yung ating speak up, pinagsama natin yung positive 1, positive 2 at gayon din yung ating negative 1 at negative 2, pinarallel natin, okay, para kahit anong channel or number pwedeng gamitin.
Ang ating speaker nakabit na natin. Yung ating gulong. So matibay na yung mga kabidyo. Okay. Heavy duty yung ating gulong, and then nakatinat pa yan mga kabidyo. Okay. Talagang hindi siya basta-basta mababaklas or bibitaw. Silip ko muna sa inyo, ito yung ating tinat. Ayan. Tinat natin sa ating gulong. Then ito yung load ng ating box. Talagyan na natin yung wire natin. Ang ating plunger. Okay. So ikabit na natin ating mga speaker. Brand ng ating speaker, live brand, 1000 watts, size 18, 8 ohms, and then double magnet po siya mga kapatid. Okay, yung terminal ng speaker natin. Sulpak na natin. So gagamit tayo ng extension natin para mapihit natin yung pinakaloob. Mahirap kasing abutin yan kapag wala tayong gamit na likod. Hindi natin mahihigitan. Saka natin gagamitan ng box wrench. Tornil yung gamit natin dito, size 10. Yes. So ito na yung ating laman or yung loob ng ating box. Yan yung ating magnet at nakatingala siya. Ito naman yung tsura niya kapag nakabaliktad siya. Yung corner na ginamit natin dito, gumamit tayo dito ng corner na 45 degree. Pakitakpan na natin. Dahil kukunti na lang yung ating magic tape, okay, putol-putulin na lang natin para iwas vibration na lang. Bigyan natin ng magic tape.
Okay, set up tayo. Ay nagdagdag tayo ng ating mid para kahit paano meron man tayong salitsit para high sa ating pag sound check. Okay, so naglagay lang tayo ng D12 na tigti 300 watts lang ito mga kabidyo. Okay, and then 300 watts din na tweeter. So medyo mahina lang yung ating ibo-volume dyan kasi mahirap na makipagsabay sa 1000 watts at 18 na subwoofer. Okay, yung magdadrive sa ating mid high na gagamitin, okay, na 300 watts ay si Sakura 733. Okay, yan yung ating available amplifier at yan din yung ating available na pang mid ngayon. Yan yung ating floor monitor na ginawa. Okay, so dating gawin full volume sa ating power amp. Dito na tayo mag-adjust sa ating mixer. So alin natin ipapakita ko sa inyo. Dito sa set natin na to, ginawa lang natin ng paraan or diniskartehan lang natin mga kabidyo. Okay, no? Kasi kapag nilalagay talaga ako ng subwoofer, nilalagay ko sa aux 1, aux 2, ganyan dito. So kaya ako dito nilagay sa ating main left and right kasi walang equalizer yung ating subwoofer. Okay, kaya dito natin nilagay para kahit paano matimpla natin or mabawasan natin yung ating mid na lalabas sa ating subwoofer. And then yung ating mid, dito tayo kumuha ng output sa ating output tape. Okay, isang linya lang RCA, left channel. And then pinapunta natin sa ating ayan, A. Isang channel lang at tilinya natin sa ating speaker. Sa ating subwoofer, ayan, nakatusok na. And then, ito naman yung ating Pro mixer pumunta sa ating power amp. Ni-stereo natin dito. Okay? Sana nakikita nyo. So, yun yung ating speak on. Yan yung ating connection sa ating power amp, sa ating likod. Okay, nakatodo natin volume. Sa mid-high natin nakababa pa yan. So i-volume na natin to. Alalayan lang natin baka may magreklamo kapit tayo. Volume. So nagpalit tayo ng music. Okay, nagpalit tayo ng music. Volume ulit natin. Alalayan lang natin yung volume. Baka may magreklamo. DJ Christian Navy. Natin patayin yung ating high, mid pala. Subwoofer lang muna. So hindi natin siya mapalambot ng husto kasi wala tayong equalizer na gamit. Kundi ito lang sa mixer.
baba yung ating mid-high dito sa ating equalizer. Tasta natin yung low. Sub natin. Wala pa siyang mid. Try natin itaas yung ating mid-high. Taas na natin yung ating mid-high. Nakalay lang tayo sa ating volume. Ating mid. Hindi tayo makapaglakas ng gusto kasi baka may magreklamo. So ang mahalaga makatesting natin nang may kasamang mid-high. Okay? DJ Christian Navy. Kaya na mga kabidyo, na sound check na natin yung ating L36 at itong speaker box na to or yung ating binuo na L36 na may lamang 1000 watts Tucson Power Amp C820 at Joson Spider 4. Ito po set to is para kay Sir Edmond Vista ng Taiwan, pero ipikapin po to at dadalhin sa Pampanga. At sa mga magtatanong kung magkano bigay natin dito para sa ating L36 na size 18 1000 watts live brand, bigay po natin dyan ang total price po para sa ating Paris is umaabot ng 29,500. Kasama na po dyan yung ating gulong. Okay, so ikutan natin. Yan yung ating L36. Pakita ko lang sa inyo yung ating pagkakayari dito sa ating mga duktungan ng ating kahoy. So yan yung ating mga duktungan ng kahoy at yung ating pagkakamortar. Dito naman tayo sa likod. Yan yung ating likod, sana nakikita nyo. And then yung ating
side ulit. And then yung ating harap. Lapitan lang natin. So dito yung ating gulong, nilagyan natin ng peanut para talagang matibay yung ating pagkakakabit ng ating gulong. Dahil alam niyo naman kapag mabigat yung speaker box, dapat matibay rin yung pagkakakabit ng ating gulong. Ang ating plunger. Ito yung ating power amp. Tusunra brand C820. Okay, at ito pa yung ating Johnson Spider 4. So dito, binaba natin yung ating mga high frequency at low lang yung ating tinaas dahil subwoofer lang yung ating kailangan palabasin dito. Pero mas maganda kung gagamit pa kayo ng equalizer. Yan yung likod ng ating power amp. Then sa ating mid-high, isang linya lang para may sagit-sit lang kahit paano, para may boses. Sa mga magtatanong kung magkano bigay natin dito sa ating power amp, ang bigay po natin yan is umaabot na kulang-kulang 80,000 sa ating Tucson C820. At para sa ating mixer na Johnson Spider 4, ang bigay po natin yan is umaabot din ng 6,000. So ayan na nga mga ka-video, okay, at na-soundcheck na natin yung ating L36 o CB18 size 18 at 1000 watts live brand ang laman ng ating speaker. At yung ating power amp Tucson C820, 1000 watts per channel, at yung ating mixer na Johnson brand o Johnson Spider 4. And then meron po tayo kasamang connector or speak-on or XLR to PL, pang connector natin o connection natin sa ating mixer at power amp. And then yung ating Royal cord ang ating ginamit para sa ating speaker wire. Okay, speak-on to speak-on. Royal cord, at ang haba po niyan is umaabot ng 15 meters ang isa. Okay? So sa mga magtatanong kung magkano bigay natin dito sa ating mixer, power amp, yung ating mga connection, yung ating mga Royal cord, at para dito sa ating pares na L36 o CB na L36, ang bigay po natin dyan is umaabot ng 55,300. Okay? Yan po yung total price para dito sa set natin na to. At yun na nga mga ka-video, okay, nakita nyo kung paano natin binuo itong ating L36 na ating subwoofer na size 18. Kung ilang piraso marin na nagamit natin dito is kukulangin po yung 4 na piraso dahil sa sobrang dami ng ating mga brace. At itong subwoofer na to mga ka-video, okay, is talagang sobrang bigat kasi nga malaki siya. So napakahirap niyang buhatin kapag mag-isa lang kayo. Pero sa tunog niya, napakalupit talaga niya. Ang sarap ng tapon, solid na solid. Kung ikukumpara natin sa ibang subwoofer ay iba talaga yung tapon ng L36. At napakalinis ng tunog ng pagkakasubwoofer. Kaya hanggang dito na lang. Sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga ka-video. Okay natin yan na gustong gumawa ng subwoofer box na L36 na kagaya ng ginawa natin ngayong araw na to. At sa mga hindi po nagpa-follow or subscribe sa ating YouTube channel, ganyan din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell mga ka-video. Okay, idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video, and paki-like and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang. At maraming salamat at taga sa muli. God bless.